Thank you talaga ha. Hello po. Pengi po, Barya. Barya? Opo. Barya? Talaga? Hinihingi mo? Barya lang po. Ito. Yan. Ate, ang lamig. Oh, Bakit mo naman binasa? bakit hindi? Eh, tignan mo naman, di ba? Ibis na good mood ako kasi galing tayo sa date natin. Ito naman yung bumungad sa akin. Sino hindi magagalit? Ang pangit-pangit. Ang baho pa. Eh, hindi po kasi ako nakaligo eh. Takot ako sa tubig. Hindi naman ako magtataka. Kasi pulubi ka nga, di ba? Wala kang pera pambili ng damit o kahit ng sabon, shampoo mo, toothpaste, toothbrush. Alam mo, ikaw, ito yung pulubing laging nasa harap ng school natin eh. Bakit ka ba nandun, ha? Eh, kasi po, ate, gusto ko po kasing makapag-aral. Makapag-aral, so nangangarap ka na balang araw maging estudyante ka rin. Hoy, tigilan mo yung pangarap na yan. Kasi, sa mga katulad mo, walang pag-asa, alam mo kung bakit? Pulubi ka, walang maaawa sa'yo. Magigi ka lang pabigat kung meron mang kukup-kup sa'yo. Eden, naman naman yung boses mo kasi gabi na tapos yung iba may mga dumadaan pa, naririnig ka. Hayaan mo na, bakit humingi lang naman ng barya eh. Bigyan mo, meron ka pa namang extra dyan, di ba? Meron akong extra, pero hindi para sa'yo. At ikaw, bakit mo kinakampihan yung pulubing yan, ha? Pinagtatanggol mo? Pinapahiya mo ko? Hindi ko naman kinakampihan, pero ang dami mo namang sinasabi tungkol sa kanya na kung ano-ano. Eh bakit ba? Nasasaktan ka ba? Pulubi ka rin ba dati? Alam mo, ikaw, Renz, tumigil ka na nga dyan sa mga sinasabi mo. Ang mas importante ngayon, ipagtanggol mo ko laban sa pulubing yan. Ikaw yung tumigil. Kasi hindi ko na kaya yung mga ganyang klaseng ginagawa mo, ha? Dahil ngayon, ayoko na, break na tayo. Anong break na tayo? Excuse me, alam ko namang patay na patay ka sa akin. Hindi mo kaya yung gawin, kaya alam kong nagjo-joke ka lang. At ikaw naman, ha? Anong ginagawa mo? Umalis ka nga dito. Kakadiri ka. Sorry po, ate. Alis na lang po ako. Ay, hindi! Wag kang umalis. Ang ganun. Ikaw yung umalis. Ako? Ha? Ikaw. Hindi! Ikaw na. Magsasama kayong dalawa. Alis! Grabe! Grabe talaga yung babaeng yun. Sorry sorry sa ginawa nung girlfriend ko. Ay, actually ex-girlfriend. Ayoko na. Alam mo, sobrang sama ng ugali nun. Lahat ng estudyante binubuli, yung mga teacher, di niya ginagalang. Eh, oo nga po eh. Pero, kuya, okay lang po ako. Huwag kayong mag-alala. Sanay na rin naman po ako sa mga ganyan eh. Lagi naman po ako nagaganyan. Ay, hindi ako papayag. Kailangan makabawi ako sa lahat ng sinabi nun. Ano nga ang pangalan mo? Ay, ako po pala si Ibet. kuya. Renz. Ay. Renz. Kuya Renz. Pwede tayo maging tropa. Kasi sabi mo, gusto mo mag-aral, di ba? Opo, gustong-gusto ko pong mag-aral at saka pangarap ko po talaga yun. May naisip ako. Pero gutom na ako eh. Gutom ka na? Kanina pa nga po eh. Alam ko na, lilibre kita sa pinakamasarap na karinderya malapit dito. Karinderya? Naku, gusto ko yan. Sama ka sa akin, tara. Ay, uy, Renz, maraming salamat ah. Nilibre mo pa ako. Kain ka lang, sige. Gutom na talaga ako, promise. Ayaw mo magkutsara? Hindi, ako marunong maggamit yan eh. Sige Ito na. Nagkakamayan kami sa amin, wala naman kaming ganyan. Kumain ka lang, basta magpakabusog ka. Ang sarap. Sige. So, talagang tinulungan mo tong pulubing to? Ew! Umiinom ka niyan? Sa bagay, eh, mukha nga yung ano eh. Yung, alam mo na, yung pinigaan ng mga labada. Eden, Masarap naman. alam mo, hindi ka pa talaga titigil. Kanina, sinundan mo pa talaga kami dito. Eh, kanina nga sobrang bastos mo, dami nakakakita sa'yo, hindi ka man lang mahiya. Bakit mo ko tinatanong kung bakit kita sinundan? Of course, boyfriend kita, di ba? Isa pa, pinagsabihan kita na wag mo yan tutulungan. Ano ba mapapala mo dyan sa pagtulong? Tingnan mo, nakagastos ka pa ng pagpagkain sa kanya. Sabi ko, di ba, break na tayo. So, ibig sabihin, wala na tayo. Anong boyfriend sinasabi mo? Sineryoso mo yon, ha? Nang dahil sa pulubing yan? Mas matagal tayo nagsama rin kaysa sa pulubing yan. Huwag mong sabihin, bet mo yan kaysa sa akin. Eden, gusto ko lang makatulong. Makatulong? Eh, ang taba-taba nga niyan eh. Dapat nga dyan, nagpapapayat. Kaya mas maigi nang hindi siya kumain kahit 10 taon. Uy,
Uy, ate, grabe ka naman. Grabe ka naman makapanlait dyan. Eh, hindi naman ako nanghihingi. Talagang binigyan lang naman ako ni kuya eh. Eh kasi kung hindi ka lumapit sa amin, hindi ka kakaawaan. Ikaw pa simpatiya ka pa, victim ka pa eh. Alam mo, kayo talaga mga pulubi, wala kayong ibang alam gawin, no? Kundi mang modus. Kapatid nyo ng mga scammers. Eden, ano ba? Pati ba naman dito sa karinderya na mamamahiya ka pa? Tignan mo, oh. Ang dami-daming kumakain. Eh bakit? Kailangan naman talagang mapahiya yan para alam niya yung ginagawa niya. At ikaw naman, ha? Sige, sumabang ka dyan sa pulubing yan. Panigurado, balang araw magiging pulubi ka rin. Ate, alam mo, ang ganda mo, pero ang pangit-pangit ng ugali mo. Ano sinabi? Ano mas pangit, ha? Ano Eh, pangit? Mas mapangit ka, tignan mo ang dugyot mo! Eden, ano ba? Sinabi mong break na tayo? O sige, break na tayo. Alam ko namang maghahabol ka pa rin sa akin. Oh, ano tinitingin-tingin nyo, ha? Pinagtatawanan nyo ako? Hoy, itong pagtawanan nyo tong pulubing to. Kasi ito yung mas nakakatawa. Dugyot na, ang pangit pa, ang baho pa. Pati itong boyfriend ko, kinakampihan tong pulubing to. Baliw! Sino maliw, ha? Miss ka dyan! Hindi nyo ako kilala. Humanda kayo sa akin. Papablatter ko kayo. Oo! Grabe naman ugali ng Grabe talaga. Grabe. Grabe. Sorry ha, sa ginawa niya. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, Renz. Pasensya na po sa ginawa ni Eden. Kain lang po kayo dyan. Nakakahiya. Kaya ginawa niya. Yvette, pangalan mo, di ba? Sinabi mo sa akin kanina. Matanong ko lang, bakit kasi lagi ka doon nakatambay malapit sa school? Ay, yun ba? Eh, alam mo bang pangarap ko talagang makapag-aral? Kaya kapag nakikita ko yung mga estudyante doon, padaan-daan sa harap ko, parang feeling ko, estudyante na rin ako eh. Ganon? Alam mo kasi, merong scholarship program yung school namin. Actually, ako, scholar din ako eh. Talaga? Oo. Siguro matalino ka. Nag-aaral lang, masipag. Pero, kung ikaw, siguro pwede kitang matulungan. Gusto mo pa maging estudyante rin? O, syempre naman. Pero parang imposible naman yun sa estado ng buhay ko. Tsaka, mahal-mahal ng tuition dun sa school nyo, ha? Yun nga, hindi ka na kasi magbabayad ng tuition kapag napasa mo yung scholarship program. Ah, ganun pala yung scholar. Ganito Libre? Oo, libre. Ganito na lang. Tutulungan kita, bibili ako ng mga libro, o kaya yung mga libro na pinanggamitan ko dati, tuturuan kita mag-review. Tuturuan kita magbasa, tuturuan kita magsulat, lahat. Tuturuan mo? Oo, tuturuan kita kung paano sumagot sa exam, yung mga tanong doon. Ay, wala. Sige, gusto ko yun. Alam mo ba, marunong ako magbasa, marunong ako magsulat, pero mga basic lang. Yvette, hindi ang problema. Basta porsigido ka, pero sigido ka ba? Oo naman, gusto ko nga mag-aaral. Sige, sumama ka sa akin. Pagtapos mo dyan, tuturuan agad kita, tapos mag-exam ka na, tapos scholarship yun. Lolo, gusto ko yan. Eh, kaso, saan tayo magre-review? Ako nang bahala, sa bahay ka na muna. Ay, sa bahay niyo nakakahiya naman, ganda po yung tsura ko, Renz. Kumain ka na dyan, bisa mo. Sige basta promise mo yan, tuturuan mo ko Oo nga. Habaan mo pasensya mo sa akin Boss, extra rice? Sige po kuya, isang rice. Sige. May sabaw po kayo? Meron, libre. Kain po Yeah. Congratulations, Miss Yvette! Maraming salamat po, Ma'am Gina. Pumasa ka sa ating scholarship program, ano? Then, may matatanggap ka ding monthly allowance. Siguro, wala ka nang iisipin para ipagpatuloy mo yung pangarap mo. Naku, napakaswerte ko naman po kung ganun. At sa'yo din, Renz, nagpapasalamat ako sa'yo dahil alam kong inalalayan mo si Yvette para matupad yung pangarap niya na mapasama sa atin dito sa scholarship program natin. Oo nga po, ma'am principal eh. At saka, Yvette, bagay na bagay sa'yo yung school uniform. Yes, bagay na bagay nga. Gusto ko po, nakaka-proud po kasi nakasuot na po ako ng ganito. Basta, gagalingan mo ha. Oo naman. At yun naman ang inaasahan ko. At mismong sa harapan nyo, ipapakita ko kung paano yung mga batang hindi nakikinig dito sa school, yung tumataliwa sila sa regulasyon. Eden? Ano ba, Ma'am Principal? Bakit niyo ba ako pinatawag pa? Pinatawag kita para malaman din ng magagaling nating estudyante na hindi ka natutularan pa. Anong sinabi mo? Magagaling na estudyante? Sa tingin mo magaling sila?
ako yung magaling. At itong isa lang tong sampid dito sa school kung saan nakatayo siya ngayon. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kasi natanggap ko na lahat ng complaint laban sa'yo at nakausap ko na din yung magulang mo. It's about time para i-expel ka na ng school. Alam mo, ang totoo, dito graduate yung mga magulang mo. Ako, ipapa-expel nyo? Excuse me? Malaki ang ambag ng pamilya ko. Paano to nagawa tong school na to? Totoo, pero nakausap ko na sila. Hindi nila iniintindi kung ano yung na-share nila rito. Ang kagandahan sa magulang mo, hindi ka nila ito-tolerate sa mga ugali mong hindi maganda. Hindi magandang ehemplo sa mga estudyanteng naririto. Yung pambubuli mo, mabababang grades. Teka lang po, ibig nyo sabihin, pati yung parents ko, sila nag-decide na i-expel ako sa school na to? Totoo. Hindi pwede to. Ma'am, baka nagkakamali kayo. At ang isa pang nakakalungkot, binigyan ka ng school ng bad records. Kaya hindi ko alam kung saan ka pa makakapunta ng school dahil yung GMRC mo is sobrang bagsak. Hindi abot sa kapasidad ng isang magaling na estudyante. Alam mo kung sino dapat sisihin dito? Ikaw Kayo! Kayong dahilan kung bakit ito nangyari sa akin. Mga papapil kayo. Grabe talaga. Ma'am, mabuti na lang talaga na bigyan na ng karapat-dapat na parusa yung si Eden kasi ang dami na pong mga estudyante na nagkakaproblema sa mental health dahil sa pambubuli niya. Pati yung mga teacher niya. Talagang abot-abot ang complaint dito. O paano ha? Balik na kayo sa mga rooms nyo. At sana, yung nakita nyo, yun ang billing ko sa inyo. Huwag nyong gayahin. Okay po, ma'am. Maraming salamat. Tara, Yvette. Salamat po, Sige. ma'am. Oh, friends, libre kita, ah. Grabe, Yvette! Tignan mo, di ba? Sino mag-aakala ang dating pulubi sa daan, nangangarap mag-aral, tapos nakapag-aral, may-ari na ng isang magandang kumpanya at sikat pa, ha? Nako, wala tong lahat kung hindi dahil sa'yo. Alam mo, hindi ko nga lubos na isip na kahit ganun ako dati, hindi ka talaga nagdalawang isip na tulungan ako. Siyempre naman, yung ikaw naman nagsabi sa akin na gustong-gusto mo makapag-aral. Tinulungan lang kita, pero ang gumawa nun, ikaw pa rin. Totoo yan. Thank you talaga, Renza. Galing mo, Yvette. Ay, hello. Pasensya na ha. Pumasok na ako dito sa office nyo. Pinapasok naman din ako ng security guard kasi sabi ko makakilala tayo dati. Eden? Oo, ako nga. Anong nangyari sa'yo? Ayun na nga, simula nung na-expel ako sa school, wala nang ibang school na tumanggap sa akin. Kaya naisip ko na magpariwara na lang sa buhay ko. Wala din namang patutunguhan eh. Kaya ito yung naging resulta. At siguro din, ito na yung karma ko sa inyo. Dahil sa labis na pandalait ko sa'yo. Nako, Eden, hindi ako naniniwala sa karma. Kung marunong ka lang magpakumbaba, aangat at aangat ka rin naman eh. Yun nga yung problema. Kasi masyado akong naging mapagmataas. Ang tinignan ko lang, mayaman ako at mas magaling ako kaysa sa iba. Kaya nga nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, nung nag-aaral tayo, lagi kitang sinasabihan na sana magbago yung ugali mo. Kaso, wala eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Pero tignan mo, si Yvette, kahit na nung pulubi siya, nagsikap siya makapasok sa school. Kaya tinulungan ko siya. Tapos ngayon, may-ari na siya ng isang magandang kumpanya. Alam nyo, masaya ako kung ano man yung naabot mo sa buhay. Yun na naman yung gusto ko, humingi ng tawad din sa lahat ng nagawa ko. Alam mo, Yvette, matagal na panahon na yun eh. Ako, matagal ko na rin siyang pinatawad. Ikaw ba? Matagal na yon, napatawad na kita. Tsaka, deserve mo rin magkaroon ng second chance. Total, tingin ko, mukhang sincero ka naman sa pagkingin mo ng sorry. Dito ka na mag-work. Total, business partner naman kami. Second chance, wag mong sayangin. Totoo yan. Wala akong reklamo kahit anong posisyon ibigay niyo sa akin. At least po, meron na po akong regular na trabaho, hindi na po ako laging naglalako.
Oh, paano ba yan, Lance? Ikaw nang bahala kung anong position gusto mo sa kanya. Sige. I-brief kita, bibigyan kita ng mga instructions. Doon tayo sa training room. Sige. At yung mga paninda mo, ilagay mo na yan sa pantry, bibilhin ko yan lahat. Ay, salamat po ah. Yvette, sige na. Ingat ka. Pero Renz, tayo ba? May second chance pa? Depende kung magbabago ka talaga ng totoo. Halika na. Lance, ha?